Isang sikat na bundok dito sa Mariveles, Bataan na pinupuntahan ng maraming tao. At ito ay ang tinatawag na Burger Shields. Kaya nga't nung nakaraang araw ay napagdesisyonan ko at ng aking mga kaibigan na umakyat sa bundok na yon. Ngunit nang makaakyat na kami sa bundok na yon, ay may inirekomendang mas magandang spot ang aming kaibigan sa taas ng bundok. At iyon ay tinawag niyang The Killer House. Kaya tara, sabay-sabay nating panoorin kung ano ang nangyari sa amin sa pag-akyat namin sa bundok na yun. So hello guys, so ngayon naglalakad na tayo. Sabado ng gabi nang nagsimula kaming maglakad. Namili na rin kami ng mga pagkain at mga kakailanganin namin sa pag-akyat ng bundok. At pagkatapos, nagsimula na ulit kaming maglakad. Lalakad muna tayo ng 30 minutes dito sa kapatag na daan sa sementado. Tapos mamaya lalakad na tayo dun sa magabok na daan. Sa unang 30 minuto ay babaybayin muna namin ang kalsada at patag na daan. Uwi na, pagod na no? So guys, ongoing pa rin yung paglalakad natin. Ilang minuto na lang, nandun na tayo sa putol na daan. Makikita natin na grabe talaga yung gabok dun. Matapos ang ilang minutong paglalakad, nakarating na kami sa putol na daan. At dadaan na kami sa baku-bako at napaka-alikabok na daan. Isang challenge talaga din yung gabok. Ano naman isa na parang ikot ang ikot na daan. Ay kasi nga yung ilaw sa harap. Iniiwan niyo ko sa likod. One line lang. Dahil nga sa sobrang gabok ay halos matakpan na nito ang ating kamera. Pero kahit ganon, tuloy lang ang lakad. Alright. Okay lang. Part Hindi ng nasasaktan. part 'yun, part. Pagod na yung tour guide natin. Guys, nandito tayo sa sa green light. Ay! Ano yan? Tayo! Muntik na! Sayang, di ba natapakan? So yan. Dadaan din tayo sa liblib. Liblib na lugar. So kanina yung mga dinadaan natin, puro open area lang. Pero ngayon puro puno. Hindi lang makita sa video kasi sobrang dilim talaga dito guys. Habang palayo ng palayo ay mas nakakatakot ang dadaanan. Dahil kumpara sa ibaba, mas marami at mas malalaki ang mga puno dito sa taas. Yun na lang guys. Grabe din yung pawis Meron ako. Pagkalipas ng halos isang oras na lakarin, ay nakarating na kami sa Burger Hills. So yun, nandito na tayo sa Burger Hills. Pagdating namin doon ay uminom agad kami ng mga buko. Para sa ganun, matanggal ang aming mga uhaw. So nandito na tayo sa Burger Hills guys. Buko muna. Sama mo kami. Ang mga kambo na. Buko pa ba to? Bukayuin na to eh. So may mas magandang spot daw dito guys kaysa sa Burger Hills. Bago lang na-discover. So, Anong tawag? anong tawag dun sa spot na yan, Kags? Killer Ham. So doon tayo pupunta guys. So mas maganda daw spot yon kumpara dito sa Burger Hills. Mas mataas siya guys. So possible mas malamig doon. Doon tayo pupunta ngayon. Pagtapos magpahinga sa Burger Hills, ay tuloy na ulit ang Tayo lakad. sa susunod na ruta. Nandito tayo sa kubo nila Kuya Nico.
Wala akong anong naramdaman. Pahinga muna tayo. Hindi ko rin yan. Bago kami tumuloy sa susunod naming ruta, ay kumain at nagpahinga muna kami sa kubo ng isa naming kasama. At next, lakad na ulit. Pakit na kami dun sa spot kung saan kami magtatayo ng tent. Let's go. So finally guys, nandito na tayo sa spot. So nag-start tayo maglakad is 8:30 and now is already 10:51. So mag-11 na guys. So ilang oras din tayo naglakad pero solid. Solid naman yung lakad natin, no? And tara, magtayo na tayo ng tent dito. Pagdating namin doon ay itinayo agad namin ng mga tent. Nang sa ganun ay makapagpahinga na kami at mabawasan ang lamig na nararamdaman. So guys, tapos na nating ayusin yung mga tent. And ngayon, ang gagawin na lang natin ay ipasok yung mga gamit at saka iayos para makapagpahinga na rin tayo. Gaya ng inaasahan, doble nga yung lamig dito sa taas kumpara dun sa baba, kaya buti na lang talaga nagdala tayo ng jacket para kahit papaano di tayo lamigin. So, let's go guys. So guys, pumasok na tayo dito sa loob dahil malamig na sa labas and papahinga na rin tayo. Grabe sa labas guys, nakakamoist ng buhok. Dahil nga maayos ng lahat, ay pumasok na rin kami sa loob ng tent. Dahil kung mag-i-stay pa kami sa labas, ay baka hindi namin kayanin ang lamig doon. So 12 AM na guys, kaya matutulog na kami and kita-kits na lang ulit bukas. Bye! So good morning guys, it's already 5:20 AM and sobrang lamig dito. So tamang-tama lang talaga yung jacket natin. Pagkagising ko nga ay naghilamos agad ako para kahit papaano ay magising na ang aking diwa. Aga na, gising na. Ayun, makikita nyo. Umaga na, nakikita na yung sunset natin. Pero ganun pa rin, sobrang lamig pa rin talaga dito. Kaya tiis-tiis na lang ng konti. And mamaya, bababa na tayo dun sa kubo para magkape at kumain. Kung makikita natin, lumiliwanag na and malapit na rin lumitaw yung araw, so i-wait lang natin yung litaw ng araw din saka tayo mag-aasikaso para bumaba. Ganito ang kulay ng kapaligiran ng bundok kapag umaga. Malayong malayo sa itsura nito kapag gabi. Kaya't bago kami tuluyang bumaba, ay in-enjoy muna namin ang magandang view dito sa taas ng bundok. At pagkatapos ng picturan, ito na ang time para magligpit. Panandali ang umalis ang isa naming kasama, kaya't naupo muna kami't nagkwentuhan habang siya ay hinihintay. After ng ilang minutong paghihintay, bababa na kami guys. Guys, nandito na tayo sa kubo. And ngayon is, ang gagawin natin is magparingas para makakain tayo. So tara guys. Pagbaba nga sa kubo ay ako na ang nagparingas. Nagpatulong na lang ako sa paghahanap ng gatong na gagamitin. Habang hinihintay ang pinakuluang tubig, ay nagtimpla na ng kape ang iba. At pagkatapos nun, syempre,
Ano pa nga ba? E di magkakapi na kami. Habang hinihintay natin yung pagkain na maluto, so pahinga muna tayo dito sa duyan. Nakakatawa dahil habang ako ay nagpapahinga, ang iba kong kasama ay nag-aasikaso. O, di ba? Ready na po kami. At nang matapos ng maluto ang aming pagkain, nagsimula na kaming magsalo-salo at kumain ng sabay-sabay. Pagkatapos naming kumain ay nagpahinga na kami at naghanda na ng gamit para sa pag-uwi. So, what's up guys? Pagkatapos ng mahabang paglalakbay dito sa bundok, ngayon ay oras na ng pag-uwi. Maraming salamat sa panonood guys. See you next video.